Welcome again to my virtual mini diary. Nicolana Millennial here, working and staying here in Manila for 13 years. At malapit na mag-30. Tara, samahan niyo ako sa kaganapan ng buhay ko sa araw ng Thursday. Dahil nga alipin tayo ng salapi, nakabihis na naman ako at nag-ready na papasok ng trabaho. Sa mga oras na to, nasa loob na pala ako ng bus. At wala talagang bago dahil nakatayo na naman ang babaeng ito. Kaya talaga namang nasasanay na ang tuhod ko at mga legs ko. Mainipin kasi ako, mas gusto kong nakatayo na at umaandar na yung bus kaysa naman nag-aantay pa ako doon sa terminal para lang makaupo. Nag-vocational course nga pala ako. Ito sa TESDA main ako na JT. On the job training for 2 months or 3 months siguro yun. Wala lang, naalala ko lang every time na dumadaan ako dito. Dahil mabilis nga yung biyahe ngayon at hindi matraffic. Nakababa na ng bus ang person. At bilang probinsyana na sanay sa lakaran, simula nung kinder, elementary at high school. At hanggang ngayong nagtatrabaho na lakad is life talaga. Pero okay lang kasi maganda to sa health natin. Lalong-lalo na hapong nakaupo lang sa opisina. Tapos nakaharap pa sa laptop na may radiation. Actually, na-realize ko na ang kulang na pala sa katawan ko ngayon ay yung araw, yung vitamin D. Bawi na lang talaga sa mga kinakain. By the way, sa sobrang bilis ko nga pala maglakad, andito na ako sa opisina. Pero hanggang 17th floor lang yung nasakyan kong elevator. Kaya naman, another lakad tayo. Pero isang floor na lang naman kasi nasa 18th floor lang naman ako. Pero grabe no, kapag malapit ka na mag-30, ang bilis na talaga hingalin. Dito pala guys, sa tabi ng opisina namin, meron ditong ginagawa na building. Parang magto 2 years na yan na hinuhukay. Ganun pala yung paggawa ng matataas na building. No? Sa paghukay pa lang inaabot na ng taon. Tapos ang daming ini-install dyan sa baba. At sobrang lalim ng hukay niyan guys. Grabe, naisip ko kung gaano kalaki yung gasto sa pagpapagawa ng building. Kaya pala ang mahal din ng mga renta. At dahil maaga nga akong dumating ngayon, may extra time ulit ako na magdilig ng mga halaman dito. Malalago na nga pala tong halaman guys. Tuwing Saturday nga ay pinapaarawan to ng maintenance dito sa amin. Sila din ang nag-aalaga at nagdidilig kapag walang pasok. Ito galing pa talaga to sa probinsya ng boss ko. Ang halaman nga pala ang isa sa pinakamagandang dekorasyon sa loob. Mapabahay man yan o opisina. Ang refreshing kasi kapag merong mga green-green. Kaya nga ini-imagine ko pala ngayon yung pinapagawa kong bahay. Nalalagyan ko talaga ng napakaraming halaman sa loob. Habang nagdidilig nga ako, naisipan ko magtimbang. Kasi meron ditong timbangan sa loob. Kasing bigat ko na nga ang isang kabang bigas. 50 kilos na ako. Pero actually, nabawasan na yan kasi dati 52 kilos ako. Grabe kasi ako dati mag-rice. Hindi ako kontento sa isang rice lang. Kailangan palaging may extra. Pero unti-unti ko nang napapansin na may epekto na siya sa katawan ko. Kaya naman ngayon, binabawasan ko na yung rice at dinadamihan ko na lang yung kain ng ulam. By the way guys, ito pala yung view sa kabila. Sobrang ganda nga ng subdivision na to. Parang nasa probinsya lang. Sobrang bilis nga pala ng oras. Nandun na nga pa ulit ako ng boyfriend ko. Kaya naman magkasama na kami pa uwi. Sobrang thankful ko nga kasi meron na sa akin nagsusundo. Libre pa masahe na tuwing pa uwi. At di ko na nararanasan yung mahabang pila doon sa sakayan naman pa uwi. Dati kasi nung magkaiba yung shift namin, hindi niya ako nasusundo. So nagtsatsaga talaga ako na pumila palagi doon sa terminal naman ng pauwi. Minsan isang oras ka mag-aantay, makasakay lang kasi ang traffic. Hindi agad nakakabalik yung mga UV. Ang tipong nakatayo na nga ako sa umaga sa bus, pati pa uwi ay nakatayo pa rin ako sa pila. Pag medyo maaga ka naman dumating doon sa terminal, medyo hindi ka magpipila talaga. Dahil nga hindi mo naman matatansya talaga yung oras. Depende nga sa traffic. Kahit umalis ako ng maaga sa bahay, kapag mahaba din ang pila sa terminal, tapos matraffic pa. Kapag late ako dumating sa office, ibig sabihin late din ako uuwi. Yan nga lang isa sa mga struggle ng mga nakamotor kapag umuulan. Pero thank you Lord kasi sa araw na to ay magandang panahon. Kaya naman makakapaglakad pa kami bago niya ako ihatid pa uwi.